Ang bansang Israel, sinliit lamang ng Palawan, napapaligiran ng malalaki at mayayamang bansang Arabo na madalas nagkakaisa sa iisang pakay. Ang patalsikin ang Israel mula sa Middle East. Sa dakong kanluran, binabantaan ito ng Iran na pasasabugin ng nuclear bomb at buburahin ng Israel sa mapa ng mundo. Sa dakong hilaga, libo-libong Katyushka rockets ang pinalipad papuntang Israel mula sa Lebanon na pamugaran ng teroristang Hezbollah. Sa dakong timog, sa Gaza, libo-libong bomba ang pinasabog ng Palestinian Liberation Organization o PLO at teroristang Hamas. Kamakailan ay isinuko ng Israel ang Gaza sa mga Palestino upang hayaan itong itaguyod ang isang Palestinian state. Resulta ito ng international peace negotiations na nilunsad sa pag-asang magkakaroon ng kapayapaan doon. Ngunit kabaligtaran ang nangyayari doon. That the war we are fighting in Gaza is war against the worst kind of terror, which is the extreme Islamic terror organizations such as Al-Qaeda and other very dangerous organizations. That the population of Gaza have been taken hostage by the Hamas terror organization. That's the tragedy of the situation. They have no place to run, but we have nothing more we can do in order to protect our citizens. We have to go hit their infrastructure, stop them launching rockets, hit their leaders, and destroy their capability of making the life of close to 1 million Israeli citizens a sheer terror in the last 8 years. Ang pinakakalunos-lunos na tagpo ay ang halos araw-araw na tangka ng mga Muslim suicide bombers na nagpapasabog sa mga sarili sa mga lugar na maraming sibilyan, tulad ng mga bus, restaurant, at maging sa eskwelahan. Pati mga kabataang Muslim ay tinuturoang magpakamatay upang mapaslang ang mga Hudyo. Ano ang ugat ng away na ito? Ayon sa ilang observers, nag-umpisa ito nang ang dating biblical Israel na naging Palestine ay ipinanganak muli bilang Jewish nation noong 1948 sa bisa ng pagbobotohan sa United Nations, isang pangyayaring di katanggap-tanggap sa mga nakapaligid na bansang Arabo. Agad na sinagupa ng mga bansang Arabo ang Israel at sunod-sunod na gyera ang naganap doon simula noon. Ngunit di natinag o natibag ang Israel. Ayon sa Biblia, higit na mas malalim ang ugat ng krisis sa Middle East. Ito'y away ng dalawang anak ni Abraham, tinatanaw na amang lahi ng mga Arabo at Hudyo. Away ng lahi ni Isaac na ninuno ng mga Hudyo at ni Ishmael na ninuno ng mga Arabo. Because Ishmael was cast out from the family of Abraham, I believe itong spirit na ito ng resentment about something like a birthright or the right to be the son of Abraham ay na-carried through the years. And I believe this is the spiritual root of the conflict today. Tila wala ng katapusan ang alitang ito. Ang pinag-aawayan ngayon ay ang East Jerusalem, West Bank, at Golan Heights. Mga lupaing nabawi ng mga Hudyo pagkatapos ng tinaguriang Six-Day War noong 1967. Ang mga lugar na ito ang nais gawing Palestinian state, tirahan para sa mga Palestinian refugees na nawalan ng tahanan dahil sa digmaan nila sa Israel. Ito ang magiging paksa ng napaka-kontrobersyal na botohan sa United Nations sa buwang ito. Ang hinihinging lupain ay ang pinakapuso ng Israel, ang East Jerusalem, Western Wall, at banal na templo. Pinakasagradong lugar para sa mga Hudyo at kung saan babalik at maghahari ang Mesiyas sa katapusan ng panahon. Sabi ng mga eksperto, ang paghahating ito ay maaaring maging katapusan ng Israel dahil maaari nang abutin ng mga bomba ang lahat ng kanyang mga syudad sa loob lamang ng 3 o 4 na minuto. Ano ang solusyon sa daan-daang taong alitan? Kailan magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East? Israel is, the land is God's eternal inheritance of the Jewish people. That's what the Bible says. Dividing this will be coming against the prophetic purpose of God in the last days. I believe magkakaroon lang to ng katapusan kapag the perfect or complete purpose of God to Israel will be accomplished, which is basically the restoration of the Jewish people. Dito lang matatapos sa wakas ang lahat ng giyera at krisis. Hello, I'm Peter Kairos, President of CBN Asia. I'm appealing to you today about an urgent matter of prayer.
The nation of Israel is standing alone in the middle of enemies that want to destroy her. They plan to do this with a United Nations resolution in the upcoming General Assembly this September and declare a new state of Palestine right within the borders of Israel. Israel is such a tiny nation, just about the same size as Palawan. The real intent is to destroy Israel, to wipe out the only democratic nation in the Middle East and the roots of our Christian faith. This plot to divide Israel is against God's word. According to the Bible, the ownership of the land has already been settled. This is stated in the book of Genesis chapter 15 and 28. And as believers in the one true God, we must pray against this evil scheme. We need to pray that the Philippines will oppose this resolution in the United Nations. Pray for our leaders to do what is right and just before the eyes of God. The Bible further says, pray for the peace of Jerusalem. Blessed are you when you love Israel. And as head of the CBN Asia family of ministries, I declare and stand with Israel and say no to the partitioning of the land. May God bless us.